Final list ng mga kandidato para sa barangay at SK election sa Dagupan City sinisimula ng ipaskil ng COMELEC. Para sa detalye, may live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, handang-handa ng PNP at ng COMELEC para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections 2023. Nakapaskil na ang pinalalistahan ng mga kandidato para sa barangay at sangguniang kabataan election sa Dagupan City. Dito makikita ang kumpletong listahan ng mga kandidato mula sa barangay chairman, kagawad at maging sa SK chairman at SK kagawad. Nasa guidelines namin yan na within this week makapag-post na kami ng official list para malaman na rin ng mga kababayan natin kung sino talaga yung mga lalaban for 2023 BSK. Malaking tulong ito para sa mga botante, lalo na sa mga barangay na lampas sa 100 ng kumandidato. Kahit papaano daw, maaga pa lang, mapag-iisipan na nila ang iboboto sa araw ng eleksyon. Mahalaga naman po na makaboto ang isang tao para sa, kung sino may lukluk mo, makatulong sa'yo. Patuloy ang inspeksyon ng COMELEC at PNP sa mga gagamiting polling precinct. Sapat daw ang bilang ng mga pulis na itatalaga sa mga polling precinct. Hindi po namin talaga pwedeng pabayaan ang lungsod ng Dagupan. We have to take advance action kung ano po yung magandang gawin ng inyong kapulisan para po maiwasan natin ng anumang hindi magagandang pangyayari sa araw po ng eleksyon. Sa Ilocos Sur, ilang individual na naghain ng COC ang hindi pasok sa kwalifikasyon. Ayon sa COMELEC, wala naman silang nakitang problema sa filing ng COC. Ngunit may mga hinarang na naghain ng COC matapos makitaan ng issue na maaring mauwi sa disqualification case. Batay sa SK Reform Law na ipinatupad noong 2018. Hindi na po pwedeng kumandidato sa sangguniang kabataan elections yung mga may kamag-anak within the second degree of consanguinity or affinity na kamag-anak na incumbent barangay, municipal, city, provincial, and national officials. May mga naghain din na hindi saklaw sa age requirement ng SK na edad 18 at hindi lalagpas sa 24 anyos. Meron ding dual citizen o residente rin sa ibang bansa ang hindi pinayagan ng COMELEC na mag-file ng COC. Chris, ngayong linggo nakatakdang magsagawa ng briefing ang COMELEC sa mga kandidato para malaman ng mga kandidato yung mga dapat at hindi dapat na gawin upang maiwasan yung possibility ng violation sa ipinapatupad na guidelines ng COMELEC. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.